Hello! Kumusta kayo? Ngayon ba'y nais niyong makapakinig ng isang kwentong pinamagatang A Mother's Love? Ito ay sa panulat ng napakahusay na si Romeline. Ako si Victoria, isang simpleng babae na minsang nagdala ng buhay para sa isang pamilyang hindi ko inaasahang magiging bahagi ng aking tadhana. Akala ko'y tapos na ang papel ko sa kwento nila. Ngunit, pinaglalaroan talaga ng kapalaran ng puso ng isang tao. Sana ay maging inspirasyon ng kwento kong ito sa sinumang naniniwalang ang pagmamahal ay laging may lugar, kahit sa likod ng mga lihim. Maraming salamat sa lahat ng serbisyo mo sa akin, Victoria. Pero ngayon, kailangan ko na talagang bumaba sa pwesto at ipaubaya ang lahat sa panganay kong anak na si William. Ngumiti ng marahan si Victoria habang ipinapanatili ang kanyang maayos na tindig. Walang anuman po, Mr. Smith. Marami po ako natutunan mula sa inyo. At sigurado naman po ako na magiging kasing galing ninyo ang magiging bagong boss ko. 3 taon nang nagtatrabaho si Victoria sa kumpanya bilang sekretary ni Mr. Smith and CEO ng kumpanya. Maraming humahanga kay Victoria dahil sa galing nito sa trabaho. Isang karespe-respetong babae sa corporate world at talagang laging naniniwala si Victoria na walang puwang ang pagmamahal kung gusto ng tao na umangat sa buhay. Ito ang natutunan niya mula sa kanyang madilim na nakaraan. Kung ganun, mukhang oras na rin talaga para ipakilala kita kay William. Huminto si Mr. Smith sa pinto ng kanilang conference room. Binuksan nito ang pinto at bumungad sa kanila ang likod ng isang lalaking nakatitig sa view ng malaking syudad. William, kasama ko si Miss Victoria. This is my secretary, na ngayon, magiging sekretary mo na. Lumingon ang lalaki at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Victoria nang mamukaan niya to. Isang lalaki na kilala niya 5 taon nang nakalilipas. Ang lalaking ama ng batang dinala ni Victoria noon bilang isang surrogate mother. Victoria, this is my son, William. Nabitawan ni Victoria ang folder na hawak at tila nanigas ang kanyang mga tuhod sa gulat. Mula sa madilim na buhay na pinagdaanan niya noon, kumapit si Victoria sa isang pag-asang makabangon. Ang magdala ng bata para sa isang lalaking hindi naniniwala sa kasal. Para sa lalaking gusto lamang magkaroon ng anak. Ngunit ayaw magkaroon ng asawa. At ang lalaking iyon ay nasa harapan niya ngayon. At mukhang hindi siya nakikilala. Lumapit si William kay Victoria at iniabot ang kamay niya. Victoria, marami akong narinig tungkol sa'yo. Salamat sa pagsuporta kay Dad nitong mga nakaraang taon. Maayos ang tindig ni Victoria habang tinatanggap ang kamay nito. Malumanay ang kanyang boses, ngunit sa loob-loob niya, kumakabog na ang dibdib niya. Walang anuman, Sir William. Hangad ko lang din ang ikauunlad ng kumpanya. Natigil ang lahat nang biglang may narinig silang mahinang tawa at maliit na yapak mula sa ilalim ng conference table. Daddy, hindi mo ko nahanap. Andito lang ako sa ilalim ng mesa. Isang batang lalaking may makulit na ngiti ang biglang tumakbo palabas at niyakap ang binti ni William. Walang alinlangang binuhat siya ni William at niyakap ng mahigpit. Napuno ng lambing ang mga mata nito habang nakatitig sa bata. Caleb, gumagaling ka na talaga. Di kita nahanap. Napangiti rin si Mr. Smith habang pinagmamasdan ng dalawa. Lumapit ito at hinaplos ang ulo ng bata. Victoria, this is Caleb. Apo ko, mapapadalas ito dito simula ngayon dahil ayaw humiwalay sa daddy niya. Sabi ni Mr. Smith na may halatang pagmamalaki sa boses. Lumingon si Victoria kay Caleb at pilit na pinanatiling maayos ang ekspresyon ng mukha. Ngunit sa likod ng kanyang mapanatag na itsura, may matinding emosyon siyang pinipigilan. Ito ang batang dinala niya sa kanyang sinapupunan. At ngayon, heto siya, buhay, masigla at minamahal ng kanyang pamilya. I am Caleb po. Nice to meet you, Miss Victoria. Tipid nang ngumiti lamang si Victoria. Hindi siya makatingin ng diretso kay Caleb. May parte sa kanya na gustong haplusin ng bata. Pero mas malakas ang tinig ng katotohanang wala siyang karapatan na gawing iyon. Kinabukasan,
Seryosong nagtatype si Victoria habang binabasa ang ilang dokumento sa kanyang desk. Bawat pindot ng keyboard ay may kasamang buntong hininga. Pilit itinatapon ang mga alaala ng kahapon. Wala siyang intensyong alalahanin pa ang nakaraan. Hindi si William at lalong hindi si Caleb. Ngunit tila ba may ibang plano ang tadhana. Miss Victoria? Bulong ng isang pilyong tinig. Napalingon si Victoria sa gilid ng mesa at naroon na si Caleb. Nakasilip mula sa ilalim ng desk. Hawak ang isa sa mga papeles ni Victoria. Caleb, ibalik mo yan. Kailangan ko yan sa report ko. Mariin na pagkakasabi ni Victoria. Ngunit bago pa niya maabot ito, nalukot na ni Caleb ang papel at ginawa ng eroplano. Boom! Airplane! Sigaw ni Caleb habang pinalipad ang papel. Napapikit si Victoria at huminga ng malalim. Caleb, I'm working. Pwede bang doon ka muna sa office ng daddy mo? Ayoko po doon. Ang daming oldies. Hindi ko po makausap si Daddy. Dito na lang po ako sa office mo, Miss Victoria. Katwiran ni Caleb. Well, ayoko nandito ka dahil naiistorbo mo ko. Natigilan si Caleb at tila hindi inaasahan ng diretsahang mga salita na binitawan ni Victoria. Pero, naboboring po ako. Wala po akong makalaro. Kung ganon, mas mabuti pang umuwi ka na lang sa inyo. Napatahimik ang bata. Ilang saglit lang, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Tumakbo siya sa sulok ng opisina ni Victoria at nagsimulang umiyak. Dahil doon, nalaki ang mga mata ni Victoria at agad na kinabahan. Sandali, bakit ka umiiyak? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napakamot si Victoria sa kanyang ulo. Hindi siya marunong humawak ng bata. Wala siyang karanasan, lalo na sa mga batang iyakin. At ang huling bagay na gusto niyang mangyari ay mapagalitan siya ni William dahil pinaiyak niya si Caleb. Caleb, tama na. Tahan na. Gusto mo ba ng ice cream? Tumigil si Caleb sa pag-iyak at napalingon din sa wakas kay Victoria. Chocolate pa yung gusto ko. Sure, o-order ako ng chocolate. Basta huwag ka nang iiyak ha. Makalipas ang ilang oras, tahimik na nakaupo si Caleb sa isang upuang malapit sa bintana sa loob ng opisina. Kumakain ng ice cream at may mansya pa ng tsokolate sa pisngi. Pinilit ni Victoria na manatiling seryoso habang nagtatype, pero paminsan-minsan sinusulyapan niya ang bata. Tahimik, masunurin, sa wakas at sa paningin ni Victoria, walang kamalimalay sa bigat ng mundo. Miss Victoria, Tawag ni Caleb. sana po yung pamilya mo. Napahinto sa pagtatype si Victoria. Saglit siyang hindi nagsalita. Tumingin siya sa bata, sa kamuling ibinaling ang tingin sa monitor. Wala na akong pamilya. Ang tatay ko, hindi siya mabuting tao. Marami siyang bisyo at pinagbubuhatan niya ako ng kamay. At ang mama ko, namatay si mama noong nag-aaral pa lang ako. Kaya kahit bata pa ako noon, ginawa ko lahat para makapagtapos. Para makaalis sa bahay at makatakas sa papa ko. Natigil si Victoria sa kanyang ginagawa. Nanumbalik sa kanya ang kanyang nakaraan na siyang nag-udyok sa kanya sa isang bagay na hindi niya inaasahang magagawa niya noon. Pero dahil din doon, nakalayo si Victoria sa kanyang ama at nakapagsimulang muli. Kung ganun po, sino pong family niyo ngayon? Wala, ako lang. Kaya ko naman. Natigil si Caleb sa pagkain ng ice cream at tila iniisip kung paanong mabubuhay ang isang tao nang walang pamilya. Maya-maya pa, Victoria, parang tinatakot mo naman si Caleb. napalingon si Victoria sa kinaroroonan ng boses na iyon. At doon, natanaw niyang nakatayo si William sa may bukas na pinto. Nakasandal sa frame at may pilyong ngiti sa labi. Nagkatinginan silang dalawa. Sandali lang, pero parang tumigil ang oras. Pinilit ni Victoria na ibalik ang matigas niyang anyo. Makakayanan naman siguro ni Caleb, lalo na't mas malupit ang totoong mundo kaysa sa mga kwento ko, Sir William. Napangiti si William. Hindi ngiti na natatawa, kundi ngiting tila may pangunawa. Halika, Victoria. Sumabay ka na sa amin ni Caleb na mag-lunch. Thank you, Sir William. Pero marami pa akong kailangan tapusin. Saglit lang. Kailangan mo rin magpahinga pag oras ng pahinga. Isa yan sa mga batas ko sa trabaho. Napabuntong hininga si Victoria at napansing mukhang walang balak si William na hayaan siyang tumanggi. Sige, sir. Ayusin ko lang po itong mga papeles. Tumango si William at ngumiti.
Saka lumapit kay Caleb. Come on buddy, let's go. Tumayo si Caleb at nilapitan si Victoria. Hawak pa rin ang walang laman na ice cream cup. Pwede po ba ako ulit dito bukas, Miss Victoria? Hindi agad nakasagot si Victoria. Tumingin muna siya sa kayumangging mga mata ng bata. Napansin niyang may konting tsokolate pa sa gilid ng labi nito. Kinuha niya ang tissue sa mesa at marahang pinunasan ang mukha ni Caleb. Depende. Basta't huwag mo nang kukunin ang mga papel ko. Ngumiti si Caleb nang malaki at bakas ang saya sa mukha. Magbibehave na po ko, promise po. Naglakad na ang mag-ama palabas ng opisina. Sumunod si Victoria, hawak ang ilang papeles. Pero mas magaan ang hakbang kumpara kanina. Pagdating nila sa executive lounge, tahimik na nag-ayos si William ng mesa. Si Caleb naman ay abalang pinipili kung anong ulam ang gusto niya. Gusto ko ng fried chicken, Daddy. Sigaw ni Caleb. Chicken na naman? Ayaw mo ba tong beef? No, masarap kasing chicken eh. Napangiti si Victoria. Ilang taon na ba siyang hindi kumakain ng tanghalian na may kasama? Ilang taon na ba siyang palagi mag-isa? Palaging formal? Palaging sarado? Victoria, umorder ka na lang kahit na ano. Libre ko na to dahil ako rin naman ang namilit sa'yo na sumama sa amin. Fried chicken na lang din sa akin, sir. At iced tea. Kumunot ang noo ni William. Bigla niyang hinawakan ng palapulsuhan ni Victoria at inangat ito sa ere. Nalaki ang mga mata ni Victoria dahil hindi siya sanay na bigla na lamang siyang hinahawakan ng kung sino. Tignan mo, para kasi Caleb na puro manok na lang. Nag-aalala ako dahil medyo maputla ang balat mo. Kumain ka pa ng marami. Magdagdag ako ng side dish at iba pang ulam. Hindi na sumagot si Victoria. Napaubo na lamang siya at inayos ang kanyang sarili. Naupo si Caleb sa gitna ng mesa. Sa pagitan nila ni William, tahimik siyang ngumunguya. Pero maya-maya'y tumingin ulit kay Victoria. Miss Victoria, Bungad ni Caleb habang may kanin sa pisngi. may boyfriend ka po ba? Natigilan si Victoria. Hindi niya inakala ang tanong na iyon mula sa isang batang 5 taong gulang pa lamang. Mabilis siyang umiti, pero bakas sa mga mata ang pag-iwas. Wala, Caleb. Nasaya na ako sa trabaho ko. Eh, pareho po kayo ni Daddy ko. Ayaw niya magkaroon ng asawa. Napatingin si William kay Victoria. Hindi siya nagsalita, pero halatang interesado rin sa isasagot nito. Siguro, naniniwala rin si Victoria na hindi practical ang magmahal sa panahon ngayon, Caleb. Tsaka, masaya na ako dahil kasama na kita. Di ba't masaya ka na rin naman ang kasama ako? Tumango si Caleb, malawak ng umiti, saka muling bumalik sa pagkain. Linggo ng hapon, tahimik ang paligid ng parke. Ang mga puno'y banayad na isinasayaw ng hangin, habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa damuhan. Sa isang bench sa ilalim ng punong akasya, mag-isang nakaupo si Victoria. Suot ang simpleng bestida at may hawak na paper cup ng malamig na kape. Hindi siya nakaayos, walang lipstick, walang heels, at sa wakas, wala ring laptop sa tabi. Tahimik siyang nagmamasid. Sa kanan, may amang inaalalayan ng anak na matutong magbisikleta. Sa kaliwa, may mag-ina ang nagtatawanan habang binubuo ang isang puzzle. Lahat may kasama, lahat may ngiti. Napabuntong hininga si Victoria. Paano kaya kung naging maayos ang buhay ng mga magulang ko noon? Hindi ba't naging lasinggero at marahas ang kanyang ama? At kung nabubuhay pa ang kanyang ina, baka ngayoy masaya rin siya. May sariling pamilya, may anak na pinapatawa, may partner na hinihintay sa tapat ng simbahan tuwing linggo. Hindi maiwasan ni Victoria na maitanong ito sa kanyang sarili. Maya-maya pa'y napansin niyang may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Agad niya itong pinunasan. Pero bago pa niya muling maayos ang kanyang sarili, isang malaking aso ang biglang tumalon sa kanya. Halos tumapo ng hawak niyang kape. Ay! Sandali! Humahalakhak ang isang pamilyar na tinig. Benji, bumalik ka dito! Sigaw ni Caleb habang humahabol sa aso. Kasunod niya si William. Nakakasual lang at may hawak na puting bag. Hindi inaasahan ni Victoria na maging ang kanyang day off ay makikita niya si Caleb. Miss Victoria! Masayang sigaw ng bata habang niyayakap ang aso palayo sa kanya. Nagulat si Victoria. Agad pinunasan ang mga mata at inayos ang sarili. Caleb,
Bakit kayo nandito? Holiday po, di ba? Sabi ni Daddy, picnic daw kami. E di, sinama ko no si Benji. Ito po ang aso ko, Miss Victoria. Ngumiti si William habang papalapit at sandaling tumitig sa basang mata ni Victoria. Hindi ka naman siguro umiyak, Victoria. Parang lungkot mo kanina. Napatingin siya kay William, saka mabilis na umiwas ng tingin. Hindi. May insektong pumasok lang sa mata ko. Hindi na kumibo si William at naupo na lamang sa kabilang dulo ng bench. May kasama ka ba? Napalingon si Victoria kay William matapos itong magtanong. Seryosong tanong po ba yan, sir, o inaasar niyo po ako? Marahang natawa lamang si William at napailing. Hindi, seryosong tanong yun. Baka kasi may kasama ka at naiistorbo namin kayo. Wala akong kasama. Matapos marinig yon, si Caleb ay agad na humawak sa kamay ni Victoria. Sumama ka sa amin, Miss Victoria. May extra sandwich si Daddy tapos maglalaro kami ng fetch. Ay, hindi na sir. Baka istorbo lang ako sa banding ninyo. Pero hindi bumitaw si Caleb. Hinila pa niya ng marahan ang kamay ni Victoria. Please, wala ka rin naman pong kasama, di ba? Boring po kami ni Daddy pag kami-kami lang. Napatingin si Victoria sa batang masigla at sa ama nitong tahimik lang pero tila may alam na lungkot na kanina pa niyang kinikimkim. Sa di may paliwanag na dahilan, may munting init na gumagapang sa dibdib niya. At bago pa niya mapigilan ng sarili, tumango siya. Sige. Yay! Sigaw ni Caleb, saka siya niyakap ng mahigpit. Habang tumatawa si Caleb at abalang hinihila siya papunta sa kanilang picnic mat, napatingin si Victoria kay William. Sandali silang nagtagpo ng tingin. Hindi nagsalita si William pero ngumiti ito ng payak, tahimik at parang sinasabing, Chill lang, Victoria. Hindi mo kailangan mag-alala sa kahit na ano ngayon. mainit ang araw pero maaliwalas ang simoy ng hangin. Sa ilalim ng lilim ng malaking puno, nakalatag ang picnic mat. May mga sandwich, juice boxes at isang lumang deck ng playing cards na nakakalat sa gitna. Teka lang po. Seryosong sabi ni Caleb habang nakakunot ang noo. Ang galing mo, Miss Victoria. Sure talaga na walang daya. Bahagyang natawa si Victoria at napailing. Porket lagi kang talo, may daya agad. Napakamot si Caleb sa kanyang ulo habang nakatitig lang si William sa kanila at ngumingisi. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Victoria at Caleb na nag-aasaran. Mula sa ilang linggong nagtatrabaho siya kasama si Victoria, ngayon lamang nakita ni William ang ngiti ni Victoria. Totoong ngiti, hindi formal, hindi pilit. Alright. Sabat ni Caleb habang inaabot ang tali ni Benji. Maglaro po muna kami ni Benji. Balik ko mamaya para mag-rematch. Habang abala si Caleb at Benji sa paghahabol ng frisbee, naiwan si Victoria sa picnic mat. Inayos ang mga baraha. Tahimik, medyo awkward. Hindi siya sanay na walang ginagawa. Lalo na kung may kaharap siyang tulad ni William. Natahimik lang pero parang ang daming nababasa sa kanya. Lagi ka bang nandito tuwing linggo? Hindi naman sir. Naisip ko lang na magpahangin ngayon. Madalas nasa bahay lang ako. Tumango si William at pinagmasdan lamang si Victoria. Alam mo, ilang araw ko nang naiisip to. Pero parang pamilyar ka sa akin, Victoria. Natigilan si Victoria sa kanyang ginagawa at napahinga ng malalim. Humarap siya kay William ng may pilit ng ngiti. Magtatatlong buwan na ako nagtatrabaho kasama kayo, sir. Baka po dahil dun. Hindi. Nung una pa lang tayo nakita, nararamdaman ko na parang nakita na tayo nun. Pero binaliwala ko lang kasi baka isipin mong weirdo ako. Baka nagkamali ka lang, sir. Kung nagkakilala man tayo noon, malamang maaalala kita. Hindi agad sumagot si Victoria. May gustong sabihin pero hindi niya alam kung anong klaseng sagot ang nararapat. At sa tapat ng mga mata ni William, pakiramdam niya ay wala siyang maitago kaya umiwas na lamang siya ng tingin. Ngunit ilang sandali lamang, isang frisbee ang dumaan na parang bala at papunta mismo sa mukha ni Victoria. Victoria! Isang iglap lang, hinila siya ni William pababa. Sakto sa pagbagsak ng frisbee sa mismong pwesto niya kanina. Dahil sa biglaan, pareho silang bumagsak sa picnic mat. Si Victoria ay nakatihaya at si William nakapatong sa kanya. Ang braso ni William ay nasa magkabilang gilid ng ulo ni Victoria bilang proteksyon. Sandali silang hindi gumalaw.
Napalunok si Victoria habang nakatitig sa mata ni William. Mainit ang hininga nito at halos magdikit ang kanilang ilong. Si William, bagamat gulat din, ay hindi agad umalis. Tahimik ang paligid, parang huminto ang lahat. Hanggang sa... Daddy, okay lang po ba kayo ni Miss Victoria? Agad na bumangon si William at iniabot ang kamay kay Victoria. Okay lang kami, Caleb. Tinanggap na Victoria ang kamay at tumayo. Ramdam pa rin ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Salamat, sir. William na lang, Victoria. Kapag wala tayo sa trabaho. Po, isang ngiti lamang ang isinagot ni William. Pero kahit ayaw aminin ni Victoria, may kung anong nagbago. Hindi lang sa paligid, kundi sa pagitan nila. Mula sa pagiging isang panauhin ng kanyang buhay, unti-unting naging bahagi ng araw-araw ni Victoria sina William at Caleb. Isang bagay na hindi niya inaasahan, pero hindi rin niya naitanggi. Gabi na, tahimik ang paligid at halos wala ng tao sa parking lot ng opisina. Sa loob ng kanyang kotse, nakaupo si Victoria. Marahang hinahaplos ang kahon ng bagong sapatos sa kanyang kandungan. Maliit lang to. Kulay asul na may print ng paboritong superhero ni Caleb. Habang nakatitig siya sa kahon, napangiti si Victoria. Ilang nang nagpaparinig si Caleb sa akin na malapit na ang birthday niya. Alam ko namang bukas ang birthday niya. Sana magustuhan niya tong regalo ko. Kukunin na sana niya ang susi ng sasakyan nang mapansin niyang may ilang empleyado sa malayo na nagmamadaling tumakbo at tila nagkakagulo. Napakunot noo si Victoria at agad bumaba ng kotse. Nilapitan niya ang isa sa mga to. Anong nangyayari? Ma'am Victoria! Singit ng isa, habol ang hininga. Si Caleb po! Nawawala! May nakakita ro na sumama siya sa isang lalaki hindi nila kilala. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig matapos marinig ang sinabi ng empleyado. Anong ibig mong sabihin nawawala? Sino yung lalaki? Nasaan si William? Umalis po kanina. Nagmamadali para hanapin si Caleb. Hindi namin alam kung nasaan na siya ngayon. Hindi na nakinig si Victoria sa mga sumunod na detalye. Agad niyang inilabas ang cellphone mula sa bag at pinindot ang emergency dial. Pagkatapos makipag-coordinate sa kakilala niyang pulis at private investigator, agad na nagkaroon ng clue si Victoria. Nakita sa isang CCTV na may isang lalaki ang nagsakay ng isang batang walang malay sa isang kotse. Wala pang isang oras, simula nang umalis ito. At yon si Victoria na habulin ang kotse at huwag nang hintayin ng pulisya. Miss Victoria, bumalik ka! Hindi mo alam kung armado ba o ilan ang mga taong nasa loob ng van. Hindi niya pinansin ang sigaw mula sa kabilang linya. Isang pindot lang at pinutol niya ang tawag. Sabay tapo ng cellphone sa passenger seat. Pasensya na, pero hindi ko kaya maghintay habang nasa panganib si Caleb. Sumunod siya sa ruta ng van. Isang pattern ang sinusundan niya mula sa highway. Kumaliwa sa service road, lumusot sa eskinita. Halos 30 minuto na ang lumipas bago siya muling makakita ng bakas. At doon sa layong hindi lalagpas sa 50 metro, natanaw niya ang kulay abo na van na ipinarada sa harap ng abandonadong gusali. Tahimik ang paligid. Walang ibang sasakyan. Humugot si Victoria ng malalim na hininga. Binuksan ang glove compartment at marahang kinuha ang kaniyang baril. Rehistrado, ngunit matagal nang hindi ginamit. Unang regalo pa to sa akin ni Mr. Smith. Hindi ko akalain na gagamitin ko to para iligtas ang apo niya. Umakyat si Victoria sa hagdang bakal ng abandonadong gusali hanggang sa marinig niya ang mahinang boses ng mga lalaki mula sa itaas. Siguraduhin mong tatawagan ulit tayo ng ama ng batang yan. Sabihin mo kung ayaw niyo makita ang anak niya sa kabaong. Ihanda na ang pera. Nanigas ang katawan ni Victoria. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa bukas na pinto sa itaas. At doon niya nakita si Caleb na nakahandusay. Walang malay, nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang gumapang papasok. Inilabas ang baril at inilapit ang sarili kay Caleb. Pinaghiwa-hiwalay niya ang tali gamit ang isang pocket knife na palaging nasa kanyang bag. Caleb gising. Kailangan nating umalis. Unti-unting dumilat ang bata. Nanlalabo ang mata. Miss Victoria? Oo, ako to. Tumakbo ka na. Bumaba ka na sa hagdan at huwag kang lilingon kahit na ano pang marinig mo. Pero No! Tumayo si Caleb. Nanginginig pa rin ngunit sumunod.
Bago pa makalabas si Caleb, isang lalaki ang biglang lumitaw mula sa gilid. Nakahawak ng baril. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Inunat ng lalaki ang braso at itinutok ang baril kay Caleb. Hindi na nag-atubili si Victoria. Itinulak niya si Caleb sa labas at hinarap ang lalaki. Nahulog ang baril ni Victoria sa sahig sa pagkabigla. Mabilis na lumapit ang lalaki. Sinunggaban siya at sa isang iglap, nasa gilid na sila ng sirang balcony. Akala mo ba makakatakas ka matapos mong pakawalan yung bata? Bulalas ng lalaki. Pilit siyang itinutulak pababa. Di ka makakalabas dito ng buhay. Pilit na kinokontrol ni Victoria ang kanyang takot habang patuloy siyang umaatras. Sa likod niya ay ang malawak na view ng syudad at kapag nahulog siya siguradong hindi siya makaliligtas. Wala siyang pamilya na iiyak para sa kanya kapag nawala siya. Pero ngayon, may takot na nararamdaman si Victoria. Ayaw niya pang mamatay. At least siguro, gusto niya na munang maibigay kay Caleb ang regalo niyang nasa kotse. Ilang sandali pa, isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tumigil ang mundo. Biglang bumagsak ang lalaki sa harap ni Victoria at ang dalaga ay nanlulumong na paupo. Victoria. William, nang iniangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si William na hawak ang baril. Nanginginig ang mga kamay habang lumalapit sa kanya. Unti-unting bumagsak si Victoria at ang huling bagay na nakita niya ay ang pag-aalala sa mukha ni William matapos siyang saluhin nito. Daddy, bakit hindi pa po gising si Miss Victoria? Maingat na hinaplos ni William ang ulo ni Caleb habang pinapanood nilang natutulog si Victoria. Dinala niya to pauwi at ipinatawag ang kilalang doktor para masigurong ligtas ang lagay ng dalaga. Kailangan niya lang magpahinga, Caleb. Maya-maya, gigising din siya. Natahimik si Caleb, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Marahang binuhat ni William ang bata at dinala ito sa silid nito. Sa kabila ng pagod at gabing puno ng tensyon, pumilit pa rin nang ngumiti si William habang tinatakpan ng kumot si Caleb. Daddy, ligtas na po ba tayo? Bulong ni Caleb, halos pabulong. Oo, anak. Ligtas na tayo. Wala nang mapapahamak simula ngayon. Hinalikan niya sa noo ang anak at binuksan ng maliit na night lamp sa gilid ng kama. Pagkaalis ni William sa silid ni Caleb, sinalubong siya ng isang lalaking naka-black jacket. Ang private investigator na kinuha niya. Tahimik silang nagtungo sa mini-office sa ikalawang palapag. Doon, iniabot ng investigator ang mga dokumento. Sir William, ito po ang background file ni Miss Victoria Ramos. Inutusan ninyo kung i-check ang records niya mula medical, educational at employment. Lahat po nandyan na. Tahimik lang si William habang binubuklat ang laman ng envelope. Sa kabila ng lahat ng nangyari ng gabing iyon, mas lumakas ang kutob ni William na may connection sila kay Victoria na hindi niya maipaliwanag kung ano. Matagal niya nang nararamdamang nakita na sila. Ngunit hindi niya maalala. At sa nangyaring kidnapping kay Caleb, mas lalong nagtaka si William kung bakit muntik nang ibuwis ni Victoria ang kanyang buhay para kay Caleb. Mukhang malinis naman po at walang criminal record. Yung baril na pag-aari niya, regalo po ng ama niyo at rehistrado rin po. May isang nakakagulat na bagay lang po akong nalaman. Sa pagkakataong yun, natigil si William nang makita ang isang pamilyar na form ng medical records at maternity history. May nakasaad sa ibaba. Gestational carrier, Victoria Ramos. Ayan na po yan, sir. 5 years ago. Naging isang surrogate mother po pala siya. Nanatiling tahimik si William habang unti-unti nang nabubuo ang sagot sa lahat ng kanyang katanungan. Ngayon naalala ko na. Tama ako. Nagkita na kami ni Victoria noon. 5 years ago. Si Victoria ang babaeng walang pag-aalinlangang nagsakripisyo ng kanyang katawan upang mabuo si Caleb 5 years ago. Ang babaeng binayaran ni William ng malaking halaga upang magdala ng kanyang anak. Si Victoria ang ina ni Caleb. At ngayon, siya rin ang babaeng sumugal ng buhay para iligtas to. Tahimik na pinagmasdan ni William si Victoria na mahigit 3 oras nang natutulog. Dala pa rin ni William sa kanyang dibdib ang bigat ng katotohanan. Hindi niya inaakalang sa hindi inaasahang pagkakataon, magtatagpo ang landas ng kanyang anak at ng babaeng nagluwal rito. Caleb, takbo! Natauhan si William nang marinig niyang tila binabangungot si Victoria.
Biglang pinagpawisan ng dalaga at bakas sa natutulog nitong mukha ang takot. Victoria, Victoria, gumising ka. Mukhang na nanaginip ka. Hinawakan ni William ang kamay ni Victoria at marahang inalog ang katawan nito hanggang sa magising. Nang imulat ni Victoria ang kanyang mga mata, ang nag-aalalang mukha ni William ang agad niyang napansin. William, nasan si Caleb? Agad na bumangon si Victoria at napaupo. Umupo rin si William sa gilid ng kanyang kama nang hindi binibitawan ang kanyang kamay. Huwag ka na mag-alala. Ligtas na si Caleb. Nahuli na rin ang mga kidnappers. Salamat sa pagligtas sa kanya, Victoria. Napahinga ng maluwag si Victoria at muling napabaling kay William nang may maalala. Muntik na rin ako mamatay kanina. Kung hindi ka dumating, siguradong patay na ako ngayon. Salamat, William. Ngumiti lamang si William at pinagmasdan si Victoria. May kung anong init ang bumalot sa kanyang puso habang pinagmamasdan ng dalaga. Doon, napagtanto ni William na hindi niya pa kayang sabihin ang katotohanang alam niya na ang lahat ng hindi sinasabi ni Victoria sa kanya. Victoria, nagpapasalamat ako sa ginawa mo kanina. Pero ayaw ko rin malagay sa panganib ang buhay mo. Pangako, hindi ko pababayaan si Caleb sa susunod. Hindi na mauulit ang nangyari kanina. Hindi lubos na maintindihan ni Victoria kung bakit humihingi ng tawad si William. Napatitig lamang siya sa mga mata ng binatang kanyang kaharap. Kita sa mga mata nito ang mga emosyong hindi nito magawang ipaliwanag. Alam mo, noong sumugod ako doon, handa naman na akong mamatay, William. Wala na akong pamilya. Wala na akong maiiwan na mahal sa buhay. Walang iiyak para sa akin, pero napaatras sa sarili kong paniniwala. Akala ko, okay lang na mawala ako. Na hindi ako takot. Pero takot pala ako. At doon, napagtanto ko na kaya ako biglang natakot ay dahil nagkaroon na uli ako ng dahilan para mabuhay. Tingin ko, Victoria, posibleng magbago ang isang tao. Kahit gaano pa katindi ang paniniwala niya sa isang bagay. Lalo na kung may taong dahilan para magbago siya. Natahimik si Victoria at napatitig lamang kay William. Kitang-kita ang pagod at stress nito sa mukha. Wala sa sariling inangat ni Victoria ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni William. Kailangan mo na magpahinga. Mukhang pagod ka. Hindi sumagot si William at nanatiling nakatitig lamang kay Victoria. Magiging mabuting ina ka, Victoria. Matapos marinig iyon, unti-unting ibinaba ni Victoria ang kanyang kamay. Hindi ako karapat-dapat na matawag ng isang ina, William. Kung alam mo lang, napatitig lamang si William. Dahil totoo, alam niya kung ano ang ginawa ni Victoria noon. Ngunit hindi niya iniisip na masamang ina si Victoria. Dahil sa kabila ng pagiging bato ng puso nito, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan at pagsisikap na hindi magpakita ng emosyon, nagkaroon pa rin ng puwang sa puso ni Victoria. Isang lambot sa puso nito na para lamang kay Caleb. Kinabukasan, kaarawan na ni Caleb. Ang celebration na gaganapin sana sa isang resort ay iniliban muna at isinagawa na lamang sa bahay nila William kung saan ang tanging mga panauhin ay si Victoria na hindi pa nakakauwi at si Mr. Smith. Di ka ba talaga disappointed, Caleb? Pasensya na kung kailangan nating i-cancel ang birthday party mo. Hindi po, Daddy. Masaya pa rin po ako ngayon kasi nandito po si Lolo at si Miss Victoria. Napangiti si Victoria at muling bumaling sa kanyang pagkain. Wala siyang kamalay-malay sa mga lihim na sulyap ni William sa kanya. Ngunit si Mr. Smith ay napapansin nito. Isang pilyong ngiti ang numuo sa kanyang labi. Alam mo bang regalo ko kay Victoria yung baril niya, William? Proud na saad ni Mr. Smith. Yes, Dad. Pero yun din po ang gusto kong i-discuss sa'yo. Sa dinami-dami ng pwedeng regalo kay Victoria, bakit baril pa? Natawa lamang si Mr. Smith saka bumaling kay Victoria. Di mo kasi alam kung anong mga pinagdaanan namin itong si Victoria. Isa lang to ang nakakasabay sa kakulitan ko pagdating sa negosyo. Pero dumating ako sa punto na nag-aalala ako para sa kaligtasan niya. Kaya ako binigay ang baril na yun. Hindi ko naman nakalain na pagkatapos ng ilang taon, magagamit niya nga yun para iligtas ang apo ko. Napangiti na lamang si Victoria at napatingin kay William na tila hindi sang-ayon sa paniniwala ng kanyang ama. May iba nga tayo ng usapan, William. Ayaw mo ba talaga mag-asawa? Natahimik ang buong hapagkainan dahil doon.
Maging si Caleb na abala sa pagkain ng spaghetti ay natigil at napalingon sa kanyang ama upang maghintay ng sagot. Dad, alam niyo naman pong wala akong balak. Noon, oo. Pero ngayon, wala pa rin ba? Wala ka bang babaeng nagugustuhan? Caleb, gusto mo bang magkaroon ng mami? Opo, Lolo. Gustong gusto ko po. Hindi agad nakasagot si William. Wala sa sariling napatingin siya kay Victoria. Dahil doon nanlaki ang mata ng dalaga at namula ang kanyang pisngi. Si Mr. Smith naman ay natawa. Ang sarap nitong pasta, Caleb? Tanong ni Mr. Smith kay Caleb, sabay kindat. Malawak na ngumiti naman ng bata. Opo, Lolo. The best po. Pagkatapos ng salo-salo, buong araw na nagbanding lamang sila kasama si Caleb. Upang tuluyang malimutan ng bata ang tungkol sa nangyaring insidente, hindi na nila namalayan ng oras at napagtantong gabi na pala. William, kailangan ka na atang umuwi. Napalingon si William at Mr. Smith na karga-karga si Caleb. Uwi ka pa. Dito ka na lang muna matulog, Victoria. Suwestyon ni Mr. Smith. Hindi po pwede, Mr. Smith. Dito na po ako natulog kagabi at nakakaya na po kung magtatagal pa po ako sa dami ng naitulong ni William. Ihatid na kita. Nabigla ang lahat sa bigla ang sinabi ni William. Maging si Mr. Smith ay may pilyong ngiti na napalingon sa kanyang anak. Hindi na siguro kailangan. William, kaya ko naman. Pero hindi nakinig si William. Kinuha ng binata ang kanyang jacket na nasa rack. Okay. Mas mabuti pa ngang ihatid ka na lang ni William, Victoria. Ako na ang bahala dito kay Caleb, di ba po? Opo, Lolo. Don't worry, Daddy. Napalingon na lamang si Victoria sa kanyang ulo at hindi alam kung anong isasagot. Pakaramdam niya ay nasa isang hot seat siya at pinagtutulungan ng mga kasama niya. Shall we? Wala nang nagawa pa si Victoria kundi nang magpahatid kay William. Sa daan, tahimik sila hanggang sa napansin ni Victoria ang mailang beses na paglingon ni William sa kanya. Tila may gusto itong sabihin ngunit hindi magawa. Nagkasya lang ba kay Caleb yung sapatos? Oo naman. Sobrang saya niya kanina at sabi niya, yun na raw ang bagong favorite niya. Napangiti si Victoria at nakaramdam ng saya sa kanyang puso. Napansin naman yun ni William at napangiti ang binata. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa makarating sila sa gate ng bahay ni Victoria. Hinalughog niya ang kanyang bag bago dismayadong napatitig kay William. William, nakalimutan ko yung susi ng gate sa loob. Susi ng bahay lang ang dadala ko. Nanatiling kalmado si William. Kung ganoon, bukas na natin hanapan ng paraan. Balik na lang tayo sa bahay para doon ka na muna matulog. Natigil si William sa paglalakad pabalik sa kanyang kotse nang pigilan siya ni Victoria. Actually, madalas ko talaga makalimutan ng mga susi ko kaya may trick ako na ginawa. Okay na ako dito, William. Pwede ka nang umuwi. Hindi pwede. Kailangan ko munang makita na nakapasok ka na. Baka mapano ka pa dito sa labas. Bahagyang nabigla si Victoria dahil sa sinabi ni William. Okay. Sige, sumama ka na lang sa akin kung ganon. Takang sumunod si William kay Victoria. Umikot sila sa gate ng bahay nito at nang marating nila ang isang madaming sulok, nakita niyang bigla na lamang inungkat ni Victoria ang mga bato. Victoria, anong ginagawa mo? Hinahanap ko yung spare key na itinago ko dito sa mga bato. Ano? Natawa lamang si Victoria at napailing. Nagulat ka ba? Tulungan mo na lang ako para mas mabilis. Subukan mong iangat yung mga bato. Baka diyan ko banda na ilagay. Tumulong naman si William nang walang reklamo. Inisa-isa nila ang mga bato at ilang sandali pa, bigla na lamang napasigaw si William. Susi, Victoria! Tingnan mo, nandito yung susi! Agad na napalapit si Victoria. Yan nga yun! Tara, buksan na natin yung gate. Nagbalik sila sa main entrance at binuksan ang gate. Matapos silang pumasok, napansin ni Victoria ang jacket ni William na puno ng alikabok. Hindi niya napigilang tumawa. Saan ka ba nanggaling? Nagbuhat ka lang naman ng bato pero para kang nanggaling sa kagubatan. Pasensya na. Pero at least, di ba? Nahanap natin. Natawa na lamang si Victoria at napailing. Ewan ko sa'yo. Halika dito. Marahang nilinis ni Victoria ang mga bahaging may alikabok sa pamamagitan ng pagpagpag nito gamit ang kanyang kamay. Hindi pa rin niya maiwasang matawa. Malamang, ito ang unang beses na nakaranas si William ng ganong klaseng pangyayari. Ayan, malinis ka na uli. Pwede ka nang umuwi. Napatitig si Victoria kay William habang pareho silang natatawa. Parang bang may kung anong nagtutulak sa kanilang palapit. Hindi magawa ni Victoria na iwasan ang tingin ni William.
Salamat sa lahat. Simula sa nangyari kagabi at sa pagsama sa akin ngayon. Hindi sumagot si William at mas lumalim pa ang tensyon ng kanilang mga tinginan. Tila ba kapwa na sila naubusan ng pasensya ng biglang halikahan ni William si Victoria. Walang senyales ng pagtutol mula sa dalaga. Ipinalupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni William habang mas lumalalim ang kanilang paghahalikan. Wala siyang kamalay-malay na naglalakad na sila papasok, dali-daling binuksan ni Victoria ang pinto. Ang ibang mga gamit niya ay nalaglag sa sahig hanggang sa marating nila ang sofa sa kanyang sala at doon na sila naupo ni William. Pumatong si Victoria kay William habang isa-isang inaalis ang kanilang mga suot na damit. Tahimik ang umaga sa opisina. Bukas ang bintana, malambing na humahaplos ang simoy ng hangin habang nakaupo si Victoria sa kanyang desk. Hawak niya ang isang ballpen pero matagal na itong nakatigil sa ibabaw ng papel. Napapailing siya, ngunit may ngiting hindi maalis sa kanyang labi habang naaalala ang gabi nila ni William. Ang mga titig, ang mga haplos, ang init ng yakap at ang hindi inaasahang damdamin na tila matagal nang nakatago sa kaniyang puso. Biglang bumukas ang pinto. Miss Victoria! Sigaw ni Caleb. Tumatakbo papasok na tila hindi alintana ang katahimikan ng opisina. Napalingon si Victoria. Bahagyang nagulat at napalingon kay Caleb. Napangiti ang bata, puno ng enerhiya at suot ang sapatos na regalo niya. Oh, Caleb! Suot mo na agad yan ah! Opo, tingnan niyo. Tumalon-talon si Caleb at proud na ipinakita ang sapatos. Bagay sa'yo, ani Victoria habang pinagmamasdan ng tuwang-tuwa na bata. Bigla siyang niyakap ni Caleb ng mahigpit. Napasinghap si Victoria, bahagyang nabigla. Pero agad ding napangiti. Thank you po, Miss Victoria. Ang bait niyo po talaga. Napahigpit ang yakap niya sa bata at may kakaibang lambing ang bumalot sa kanyang puso. Ikaw din, Caleb. Napakabait mong bata. Ilang sandali pa, dumating si William. Bitbit niya ang ilang paper bag. Suot pa ang mahinhing ngiti na tila ba nagpapahiwatig ng gabing hindi basta malilimutan. Good morning, Victoria. Good morning. Ngumiti si William. Sabay kindat. Baka hindi ka pa nag-almusal. Paborito mong cheesy pandesal at syempre, black coffee, no sugar. Teka, paano mo nalamang... Sabihin na lang nating observant ako. Teka, pumunta ka ba sa opisina ko habang tulog ako? Napangiti lamang si William at hindi na sumagot. Isa-isa niyang inalis sa lalagyan ng mga pagkain habang hindi pa rin maalis-alis ang ngiti sa labi. Ay, Daddy, pwede po bang dito tayo mag-breakfast? Gusto ko pong kasama si Miss Victoria. Oo naman anak, sasama naman talaga natin siya dito. Naupo sa maliit na mesa. Habang kumakain, nagsimula ng magkwento si Caleb. Miss Victoria, kagabi na naginip po ko. Lumilipad daw po tayo sa langit tapos may malaking ice cream sa ibabaw ng ulap. Talaga? Naku, baka gusto mo lang ng ice cream ngayon. Totoo po. Tapos si Daddy po, naging superhero. May kapa pa siya. Teka, anong powers ko sa panaginip mo? Yung mata mo po, parang flashlight. May laser eyes ka, Daddy. Nagtawanan silang tatlo. Napuno ng halakhakan ng opisina. Tila hindi iyon isang lugar ng trabaho kundi isang tahanan. Grabe naman yung panaginip mo anak. Sana ang powers ko sa susunod ay teleportation naman. Para po, mas mabilis tayo makapunta kay Miss Victoria. Nagkatinginan sina Victoria at William. Napailing lamang si Victoria at pilyong napangiti. Kumain ka na, Caleb. Tingnan mo, mauubos na ng daddy mo yung mga tinapay. Nalaki ang mata ni Caleb at agad na bumaling sa mga tinapay. Napatingin si Victoria kay William. Saka sila sa bahay na napatawa. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang bagay sa mga mata ni William. Isang lihim na alam niyang kailangan niyang ingatan. Isang katotohanang binabalanse sa gitna ng damdamin at takot. Ngunit sa ngayon, mas pinili niyang hayaan ang tawanan at init ng umaga ang manaig. Lumipas pa ang mga araw. Ang samahan ng tatlo ay mas lalong tumibay at ang nararamdaman nila William at Victoria sa isa't isa ay lalong umusad. William, hindi ka ba talaga papasok ngayon? Paano kung magkaroon ng urgent meeting? Napatitig si Victoria kay William na nakahiga sa kanyang tabi ngayon. Nakahiga sila sa kama ni Victoria at parehong kagigising lamang. Hindi,
Gusto ko itong makasama buong araw. Mas hinigpitan ni William ang pagyakap kay Victoria. Napangiti naman ng dalaga habang nakabaon ang kanyang mukha sa dibdib ni William. Si Caleb. Kasama niya ang lolo niya. Pupunta sila sa amusement park mamaya at magsha-shopping daw. Clear ng lahat ng schedule ko. At hindi rin ako tatanggap ng appointment para sa araw na to. Gusto ko lang makasama ka. Dahil hindi tayo nakapag-celebrate ng anniversary natin. Napalunok si Victoria. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pasensya na ha. Ang gulo kasi ng opisina nung araw na yon. Hindi ko rin inaasahan yung emergency. Hinawakan ni William ang pisngi niya at tinitigan siya ng buong lambing. Victoria, di mo kailangan mag-sorry. Naintindihan ko. Pero ngayon, may chance tayo. Kaya babawi tayo. Gagawin natin lahat ng gusto mong gawin ngayong araw na to. Bahagyang namasa ang mata ni Victoria sa narinig. Ngunit agad niya iyong tinakpan ng isang pilit ng ngiti. Tumayo si William mula sa kama at nag-inat. Magluluto muna ako ng almusal natin. Tumango si Victoria at tahimik na sumunod sa kusina. Nakaupo siya sa mesa habang pinagmamasdan si William na abalang naghihiwa ng gulay, nagluluto ng itlog at nagtitimpla ng kape. Simple pero puno ng damdamin ang kilos nito. Walang halong arte, walang iniisip na iba kundi siya. Tahimik si Victoria habang pinagmamasdan to. Sa loob ng 1 taon nilang relasyon, hindi niya kailanman nasabi ang totoo. Na siya, ang babaeng kaharap ngayon ni William, ang tunay na naging bahagi ng kanyang nakaraan. Ang babaeng pinili noon bilang surrogate mother ng kanyang anak, si Caleb. Ginawa niyang lahat para panatilihing lihim iyon. Dahil sa simula pa lang, alam niyang mahirap. Alam niyang komplikado. Pero higit sa lahat, natatakot siya. Natatakot siyang mawala si William at si Caleb. Ayaw niyang mawala ang pamilya na hindi niya inaasahan pero mahal na niya ngayon. Victoria? Naputo lang iniisip ni Victoria. Agad siyang napabaling kay William na tila nag-aalala. Sorry, nasa malayo yung isip ko. Umupo si William sa tapat niya at binuksan ng thermos. Gutom lang yan. Tara, kumain na tayo. Habang kumakain, mas magaan na ang pakiramdam ni Victoria. By the way, may pupuntahan tayo mamaya. Ha? Saan? Dinner date. Tayo lang. Ngumiti si William habang tinutulak ang isang platito ng prutas papunta kay Victoria. William, mahina ang tono niya. Tila nagdadalawang isip. Ayoko ng no bilang sagot. Anniversary natin to. Deserve natin to. Napangiti rin si Victoria kahit may bigat pa rin sa puso. Tumango siya kahit may pag-aalinlangang nakatago sa kanyang dibdib. Okay, paghahandaan ko. Maaliwalas ang paligid. Mahinang musika ng piano ang bumabalot sa buong lugar habang ang mga kandila sa bawat mesa ay nagbibigay ng mainit at romantikong liwanag. Nakaupo sa isang mesa sina William at Victoria. Magkatapat, nakadress si Victoria. Simpleng elegante, habang si William ay naka-black formal suit. Tahimik silang nagtitigan. Pareho ring ngumingiti. Naalala mo ba nung una tayong lumabas? Yung sobrang awkward nating dalawa? Tumawa si Victoria. Oo naman, kinabahan ka pa nga sa pag-order ng kape. Black coffee daw pero may cream at 2 asukal. Di na nga black yun eh. Napailing si William. Napatawa rin. Bakit ba? Di ko lang naman inaasa na papayag ka. Na papayag ka makipag-date sa akin noon. Alam ko. At doon ko nalaman na ang dakilang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko ay marunong din palang makaramdam ng nerbiyos. Napangiti si William at napatitig sa mga mata ni Victoria. Alam mo ba na una kong nahalina sa mga mata mo? Napatingin si Victoria sa kanya. Bahagyang namula ang pisngi. Ano bang meron sa mata ko? Tahimik pero may lalim. Para kang may dinadalang mundo sa loob mo. Kahit palagi kang walang emosyon. Nakikita ko sa mga mata mo na mabuting tao ka. Tumahimik saglit si Victoria. Napalunok. Sa loob ng kanyang puso, naroon pa rin ang bigat na hindi niya maalis. Habang nag-uusap sila, may isang waiter na lumapit at tahimik na iniabot ang isang maliit na kahon kay William. Nagtaka si Victoria pero hindi siya kumibo. Tumayo si William at dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Victoria. Victoria, 1 taon na tayo magkasama. Hindi naging perpekto lahat ng araw. Pero sa bawat umaga, gusto kong ikaw ang unang makita. Sa bawat gabi, gusto kong ikaw ang katabi. Mahal kita. At gusto kita makasama habang buhay. Binuksan niya ang pinto.
Isang singsing ang bumungad kay Victoria. Buong buhay ko, di ko inakalang matututo ako magmahal ng ganito. Di ko inakalang maitatanong ko ang tanong na to sa isang babae. Pero, eto na nga. Victoria, will you marry me? Nalaki ang mga mata ni Victoria. Nanginginig ang kamay. Napatitig siya sa singsing at pagkatapos ay kay William. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At sa halip na sumagot, tumayo siya at biglang tumakbo palabas ng restaurant. Hinabol ni William si Victoria. Victoria! Patuloy na humabol si William hanggang sa wakas ay huminto si Victoria sa isang sulok ng kalsada. Humihikbi. Victoria, bakit? Anong nangyari? Humarap si Victoria. Puno na ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko kaya, William. Hindi ko deserve ang lahat ng to. Anong ibig mong sabihin? At doon, tuluyang bumagsak ang lahat ng pinipigilan ni Victoria. Ako ang surrogate mother ni Caleb. Nanlumo si Victoria. Tumulo ng tuluyan ang kanyang luha habang nakayuko. 1 taon na kitang mahal. 1 taon kong tinago ang totoo. Dahil takot ako mawala ka. Takot ako mawala kayo ni Caleb. Pero ayoko na. Hindi ko na kayang itago. Ayoko nang magsinungaling sa inyo. Masakit, William. Ang bigat. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi ako karapat-dapat sa anak mo. Tahimik si William. Lumapit siya at walang alinlangan niyakap si Victoria ng mahigpit. Walang pag-aalinlangan. Alam ko. Napatitig si Victoria. Anong sabi mo? Matagal ko nang alam, Victoria. Nung nagkaroon ng kidnapping incident last year. Doon pa lang, alam ko na kung sino ka talaga. Pero hindi ko sinabing alam ko. Dahil gusto ko sa'yo manggaling. Bakit hindi ka nagalit? Hinaplos ni William ang kanyang pisngi. Dahil wala kang ginawang masama, Victoria. Ang ginawa mo, hindi kasalanan. Isa yung sakripisyo. Isa yung kabayanihan. Dahil sa'yo may Caleb ako ngayon. May Caleb tayo. At ngayon, ikaw rin ang babaeng mahal ko. Nanlalambot si Victoria habang niyayakap siya ni William. Sabihin mo lang sa akin, Victoria. Mahal mo ba ako? Tumango si Victoria. Mahal na mahal, William. Gusto mo rin ba ako makasama habang buhay? Tumango ulit si Victoria. Humihigbi. Gusto ko. Araw-araw. Habang buhay. Ngumiti si William at dahan-dahang lumuhod muli sa harap niya. Ngayon, uulitin ko, Victoria. Will you marry me? Sa gitna ng pagluha, ngumiti si Victoria. Tumango, magulo pa rin ang kanyang isipan. Maraming katanungan. Ngunit sa pagkakataong iyon, ang puso niya ang nanguna. Yes. Tinulungan siya ni William isuot ang singsing. Di ko inakalang sa gilid ng kalsada ako magpo-propose. Sabay silang natawa sa kabila ng luhang nasa kanilang mga mata. At sa ilalim ng buwan at ilaw ng kalsada, niyakap nilang isa't isa ng buong higpit. Wala ng sikreto, wala ng pag-aalinlangan. Tanging pagmamahalan na lamang. Banayad ang sikat ng araw habang dumarampi ang malamig na simoy ng hangin sa mapayapang parke. Sa gitna ng malawak na damuhan, nakalatag ang makulay na picnic mat na may kasamang basket ng prutas, mga homemade sandwich at ilang bote ng juice. Sa gitna ng lahat ng to, tahimik na nakaupo sina William, Victoria, Caleb at Mr. Smith. Simple ang kanilang salusalo, ngunit ang bawat ngiti at tawa ay puno ng kasiyahan. Si Mr. Smith ang unang bumasag sa katahimikan habang pinapahiran ang labi ng tissue matapos kumain. Sa palagay ko, Ani Mr. Smith na may ngiting may halong biro at pananabik. dapat abroad ang kasal ninyong dalawa. Abay, yung tipong Switzerland, may snow, naka-white gown si Victoria, tapos taxi William. Elegant, classic, romantic. Tumawa si William at umiling habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ni Victoria. Dad, mukhang ikaw ang may masikakasal kaysa sa amin. Pero syempre, kung saan gusto ng fiancé ko, doon kami. Napatingin siya kay Victoria na agad namang ngumiti. Ngunit may halong kaba sa mga mata. Hindi yun napansin ng bata. Biglang napatalon si Caleb. Tuwang-tuwa. Yay! Magkakamami na ako! Sigaw niya sabay yakap sa bewang ni Victoria. May mama na ako!
Parang isang mataling ngunit tahimik na dagok ang salitang iyon sa puso ni Victoria. Napalunok siya. Napayuko. Ang salitang mommy ay tila sumaksak sa mga damdaming matagal na niyang inilihim. Agad na nagkatinginan sina William at Mr. Smith. Pareho nilang nabasa ang biglang pag-iba ng damdamin ni Victoria. Napansin ito ni Mr. Smith at agad na tumayo. Halika Caleb, turuan mo akong mag-frisbee. Tingin ko mas magaling ka sa akin. Talaga po? Tuwang-tuwa agad si Caleb habang agad na tumakbo papunta sa lolo niya. Pero lolo, ikaw yung habol ah. Tumawa si Mr. Smith. Walang problema. Basta wag mo kong ipahiya. Naiwan sa picnic mat sina William at Victoria. Tumahimik ang paligid. Tanging ang ihip ng hangin at ang tawanan ni Caleb at Mr. Smith sa malayo ang maririnig. Tahimik si Victoria. Hawak ang paper cup ng juice. Ngunit ni hindi ito naiinom. Malayo ang tingin niya. Tila may kinakabahan sa loob ng kanyang puso. Kinakabahan ako, William. Inabot ni William ang kanyang kamay at marahang hinaplos to. Alam ko, pero kaya mo to. Di ka nag-iisa. Lumingon si Victoria. Tinitigan ang mga mata ng lalaking minamahal niya. Sa likod ng tapang na pilit niyang pinapakita, naroon ang pangambang matagal na niyang kinikimkim. Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung magalit siya? Dahil nagsinungaling ako. Hinaplos ni William ang pisngi niya. Si Caleb ang may pinakamalambot na puso sa lahat ng batang nakilala ko. Lalo na kapag ang taong kaharap niya ay mahal niya. Napapikit si Victoria. Hindi niya alam kung saan huhugot ng lakas. Ngunit sa init ng palad ni William sa kanyang kamay, tila may konting kapanatagan. Sabi mo lang kung ano ang nandito sa puso mo. Pakikinggan ka ng anak natin. Tumango si Victoria. Muli niyang nilingon sina Caleb at Mr. Smith na nagtatakbuhan at nagtatawanan sa damuhan. Alam niyang hindi niya kayang itago ang katotohanan habang buhay. At ngayong narito na sila, may takot man pero haharapin na ni Victoria ang sitwasyong matagal niya nang pilit iniiwasan. Caleb, mahinang tawag ni Victoria. Napalingon ng bata at agad nang ngumiti. Miss Victoria? Ngunit sa ngiti ni Victoria ay may bakas ng pag-aalangan. Umupo siya sa tabi ng bata at pinilit ang sariling ngumiti pabalik. Pwede ba kitang makausap? Tayo lang muna. Tumango si Caleb, agad na isinantabi ang kanyang laruan. Seryoso po ba to? Tumawa ng marahan si Victoria. Medyo. Tahimik silang tumitig sa malayo, sa damuhang sumasayaw sa hangin. May gusto kong sabihin sa'yo, Caleb. Tungkol sa akin. Tungkol sa'yo. Ano po yun, Miss Victoria? Huminga ng malalim si Victoria. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin to. Pero natatakot ako. Natakot akong baka hindi mo ako maintindihan. O baka magalit ka. Pero gusto kong malaman mo na mula pa sa simula, mahal na kita. Napakunot ang noo ni Caleb. Ako ang naging surrogate mother mo, Caleb. Dahan-dahang sabi ni Victoria. Ibig sabihin, ako ang nagdala sa'yo sa tiyan ko. Ako ang nagsilang sa'yo. Tahimik si Caleb. Napayuko si Victoria. Pilit pinipigil ang namumuong luha. Pasensya ka na kung ngayon ko lang sinabi. Hindi ko alam kung paano at kung kailan. Pero totoo yun. Ako ang tunay mong ina. Nagtagalang katahimikan hanggang sa unti-unting gumalaw si Caleb at dahan-dahang niyakap si Victoria. Mahigpit, walang tanong, walang galit, puro yakap lang. Masaya po ako. Kinuwento po ni Daddy sa akin noon kung paano ako nabuo. At sa totoo lang po, minsan gusto ko rin po talaga ng totoong mami. At nung nagkakilala po tayo, masaya po ako. Pakaramdam ko po may mami ako. Lagi mo ko nalagaan, pinapahalagahan. Tapos ngayon, totoo pala. Hindi po ako galit, Mami. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Victoria. Napayakap siya ng mahigpit sa batang noon pa man ay bahagi na ng kanyang kaluluwa. Sa hindi kalayuan, tahimik na lumapit si William at sabay silang niyakap. Naramdaman ni Victoria ang mahigpit na palad ni William sa kanyang likod at ang pagyakap ng mag-ama sa kanya ay tila naging kanlungan niya sa lahat ng takot at pagdududa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Buo na po tayo, Daddy. Sobrang saya ko po.
Sa may di kalayuan, si Mr. Smith ay nakaupo pa rin sa upuang kahoy. Pinagmamasdahan ng tatlo. Napangiti siya. Ang matay may bakas ng luhang dulot ng luha. Sa araw na iyon, sa gitna ng liwanag ng araw, katahimikan ng hangin at halakhak ng mga ibon. Nabuo ang isang pamilyang pinanday hindi sa dugo lamang, kundi sa pagmamahal, katotohanan at pagtanggap. Makaraan ang ilang linggo, naging tahimik ngunit puno ng saya ang buhay ni Victoria at William. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo silang naging buo. Ngayong 10 taong gulang na si Caleb, mas lalo itong naging mapagmahal at malapit sa kanyang mga magulang. Matapang, mabait at masayahing bata. Ngunit sa araw na to, iba ang kanyang ngiti. Dahil isang bagong yugto na naman ng kanilang buhay ang binubuksan. Dahan-dahan, Mami. Naupo si Victoria sa isang sofa. Hawakan siya niyang malapit na ang kabuwanan. Nako, ang likot-likot ng kapatid mo, Caleb. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ni Victoria. Lumuhod naman si William at inilapit ang mukha sa tiyan ni Victoria. Baby, naririnig mo ba kami dyan? Maging healthy ka dyan at huwag kang masyadong malikot sa tummy ni mami mo. Excited na kami makita ka. Pero huwag mong masyadong pahirapan ng mami mo sa panganganak ha. Napangiti si Victoria dahil sa sinabi ni William. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Ako po mag-aalaga sa iyo. Ikaw talaga, Caleb. Salamat, anak. For sure, magiging mabuting kuya ka sa kapatid mo. Paano naman ako? Di mo rin ba ako ikaw-compliment? Sabay na natawa si Caleb at Victoria habang nakikita ang busangot na mukha ni William. Daddy, tampuin. Baby, narinig mo ba yun? Tampuin si Daddy natin. Saad ni Caleb sabay tawa. Naku, tama ka, Caleb. Pero ang totoo, William, tingin ko hindi ka magiging mabuting ama. Kasi ang totoo, magiging sobrang buting ama mo. Dito, kay Bunso. Napahawak si William sa kanyang dibdib at napahinga ng malalim. Muli silang nagtawanan. Medyo kinabahan ako dun ah. At sa sandaling iyon, sa gitna ng simpleng silid, sa pagitan ng mga yakap at ng damdaming hindi kayang ilarawan ng salita, ramdam ni Victoria ang isang tunay na tahanan kasama si William, Caleb at ang kanilang munting anghel na mas magbibigay pa ng kulay sa kanilang buhay. Sa pagmamahal ay hindi kailanman perpekto, ngunit nagiging totoo sa oras ng pagharap sa katotohanan. Minsan, kailangan masaktan upang matutong magpatawad at tumanggap. Ang katapatan ay mahalaga sa pagbuo ng matibay na relasyon. Hindi lamang sa pamamagitan ng magkasintahan, kundi pati sa loob ng pamilya. Walang sikreto ang maitatago magpakailanman. Ngunit kapag pinili mong ipaglaban ng tama, may kapayapaang naghihintay sa dulo. Sa huli, ang pamilya ay hindi lang binubuo ng dugo, kundi ng pusong marunong magmahal ng totoo. At dito na rin nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Nawa, nakapulutan niyo ng aral at naging inspirasyon. Hanggang sa susunod na